Tumanda ako, naniniwala ako sa Biblia. Pinawalaan ko ito. Subalit bakit iba ang aking nababanaag sa orihinal na aspeto ng buhay ng sanlilikha? Nung aking sinabi, nung ako ay umalis sa JIL Centro Mall, ako ay nanalangin na nagsabing, ano ba ang tunay na relihiyon sa mundong ibabaw? Ipamalas nawa ang tunay na katotohanan. Na bakit ako pinaglalaroan na aking pakiramdam na meron akong naglalaro na espiritu sa aking buhay. Ipamalas ng tunay na dakilang Panginoon, sino ba ang katotohanan? Biglang isang liwanag mula sa langit ang bumaba, tumama sa akin. Doon nagsimula, babanaag ko ang mga bagay na kapangyarihan sa aking kapaligiran na namulat ang aking isipan na sinabi, ano man ang iyong sambitin, ano man ang iyong naisin, mangyayari mga ganap. Kaya ako pinauwi sa Santo Domingo, Hulo, Santo Domingo, Nueva Ecija. Ang sabi ng isang tinig, umuwi ka doon upang malaman mo ang tunay at sikreto ng mundong ito at malaman mo kung sino at ano ka. Ako'y umuwi. Nalaman ko na maraming mga kapangyarihang tunay na nababanaag, na mayroong mga tao na nagbabalat kayo, mga demonyo, na nagbabalat kayo na nagaan yung tao, na nagaan yung hayop. Ang sabi ng tinig, ikaw ang dakilang Panginoon ng kataas-taasan. Yan ang sabi ng mga tinig. Kaya kung ano ang iyong naisin, ano ang iyong iniisip ay nangyayari at nagaganap. Dito ko nakakita ng mga usok na nagiging tao, na isang lahi ng kapitbahay, na isang demonyo na nagpapanggap na nakagisnang kong pamilya ay ginagaya ang mga mukha at anyo. Tapos pinalalabas nilang masama. Sila yung napakasama ng mga demonyo, mga anino. Sapagkat wala akong espekulasyon na sila ay maging demonyo. Nalaman ko lamang ito nung ako'y pamaglalakad sa Barangay Malaya. Ang sabi ng piling ng langit, pitasin mo ang bulaklak ng pituka. Yang sa gilid mo yung kulay pula. Nung pinitas ko, ang sabi niya, ihagis mo. Nung inihagis ko, paluin mo. Nung pagpalo ko, saktong pagdaan ni Hene Bernabe de la Cruz na nakatira sa Malaya, na kapatid ni Vilma Odero, na kapatid ni Tede Bernabe. Bigla kong pinalo, bigla siyang naging isang anino. Nagbago siya ng anyo. Naging kulay itim ang kanyang itsura at naging lalaking naging putol ang kanyang kamay. Doon ko nasilayan ng tunay na katotohanan na ginagaya lang pala nila ang mukha ng lahi ng Simeona at pinagbebintangan nilang ito ang demonyo, subalit hindi pala. Ngayon, ako'y magsasalita ng katotohanan. Isisiwalat ko sapagkat pinaglalaroan nila ang aking buhay. Isang katarungan ang aking nais. Nais kong ipabantig sa lahat ang katotohanan ng mundo. Dahil nakita ko mismo ang Tede Bernabe. Ang sabi ko, sino ba ang lahing ito? Ipamalas ng dakila kong kapangyarihan na makita ko't maulangaw-ngawa ng kanilang kapangyarihan. Nakita ko ang Tede Bernabe ito'y naging anino at naging wah! Sabi sa akin, naging demonyo ang itsura. Sino ngayon sila? Bakit ang Vilma Odero na to naging lo ang itsura? Nakita ko nakatayo doon sa kanto. Naging anino. Naggagaya sila ng anyo at ang hadyo nito ay nakasakay sa motor,
bujing ang kanyang itsura, naging haji. Pagkatapos ay naging buwado ang muka. Ibig sabihin, sila naggagaya ng muka. Ano ngayon sila sa mundong ibabaw? Bakit sila nagiging anino? Nagiging pusa? Nagbabago ng anyo? Ano ang katotohanan sa mundong ibabaw? Ano ang kasinungalingan itinatago ng mahika ng dilim na itinapon sa mundong ibabaw? Ito ang katotohanan ng aking isisiwalat sapagkat sinimulan nyo ang kasinungalingan, sinimulan nyo ang kasiraan ng aking buhay, ibibigay ko rin sa inyo kasiraan na tunay na katotohanan.